Ako si Jerome Adonis, manggagawa at your service, aplikante para sa Senado. Kilalanin muna siguro natin, Sir Adonis, kung ano talaga yung priority bills po ninyo, ay mga isusulong, balak yung isusulong po kung sakaling papalarin po kayo sa Senado. Yes, well of course dahil ang kinakatawan ko primarily ay ang labor sectors, of course gusto natin isabatas ang pagkakaroon ng national minimum wage, pare-pareho, no? Nasahod ng mga manggagawa sa buong bansa, which is right now equivalent to 1,200 pesos a day based on the actual price ng mga bilihin at serbisyo. Second, gusto natin talagang tanggalin yung contractualizations. Kaya medyo pupukusan natin yung pag-repeal ng Article 106 to 109 ng ating Labor Code of the Philippines. Kasi yun talaga yung gray area ng article na ini-interpret para gawing contractual ang mga manggagawang Pilipino. And then thirdly, yung usapin po talaga ng karapatan ng pag-uunyon naming mga manggagawa at syempre yung karapatan ng ating mga kababayan na other sectors na magbuo ng kanilang organizations. Hindi dapat nangyayari yung red tagging, hindi dapat pinapatay, inaaresto ang mga leaders and organizer ng mga ordinaryong mamamayan dito. Paano po natin poprotektahan yung mga micro, small, medium enterprises, no? Kasi mahihirapan sila minsan yung mga kita nila, neto nila sa isang buwan siguro. For example, small. Kahit doon na lang tayo sa small, wag na sa micro. Yung small neto sa isang buwan, let's say 100 plus thousand, tapos dadagdagan pa yung sweldo, no? Yung minimum wage. So, paano po sila mag-expand Well, yan? doon sa ayaw naman natin na humingi na dagdag na sahod para malugi yung kasi talo rin yung manggagawa, no? Talo yung economy natin in general. Ang gusto natin doon sa bill, dapat magkaroon ng subsidy mula sa national government. Dapat ang Congress ay maglaan, no, ng parang saan yun ang aid or tulong doon sa mga small natin. Kasi in the first place, pagka tumaas naman yung sahod ng mga manggagawang Pilipino, tataas yung purchasing power, makikinabang yung buong economy. Diba? Iikot yan. So, gusto natin yon yung ganun. Tulungan, kasi kaya nga tulungan ng government. Yung mga multinational at transnational na nagnegosyo sa Pilipinas, may mga tax holiday. Diba? May mga iba't ibang aids pa. Eh di, the more na kailangan natin tulungan yung mga maliliit na negosyanteng Pilipino, kasi yan yung foundation natin ng nating sarili ng ating economy at ayaw natin silang mamatay. So, kailangan tulungan yan. Pero yun nga, bulk din naman ng industries natin are MSMEs, di ba? Napakalaking porsyento nun. So pag gano'n na isa-subsidize ng gobyerno, edi parang yung gobyerno na rin, in a way, yung magpapasahod? Well, I think hindi naman, no? Kasi ang daming pera na kinreate ng mga manggagawa at ordinaryong mamamayan. Nasasayang lang, nauuwi sa korupsyon eh. Kami gigil na gigil kami dyan sa intelligence fund at saka confidential fund na yan. Ang laki-laki. Pag pinagsama mo yung kabuuan yan, almost around 10 billion pesos. So bakit hindi natin itulong yan? Would that be enough to subsidize? I think it's not enough, pero pwedeng may pagkunan at maghanap pa tayo ng other resources. Kasi ang kailangan naman natin pag-isipan, makakatulong ba ito o hindi? So, i-maximize natin yung available na funds na nandyan at mag-isip pa tayo ng other funds para matulungan yan. Kasi in the long run, ang makikinabang nito ay yung buong bayan. Sir, ano pong opinion niyo dun sa 100 peso wage increase sa Senado? Pumasa na rin naman po. Alam ko, medyo parang barya lang po yan sa pinaglalaban nating 1,200 nga po na national minimum wage. Do you welcome this increase there? Well, yung 1,100 pesos na ipinasa ng Senado ay product siya na matagal na demands ng mga manggagawa. Again, kulang yan. Pero, wini-welcome na rin natin, no? Nagka-problema lang yan kasi yung pinasa ng House is 200 pesos, hindi magkatugma. So, kaya may disparity pa, kailangan pang pagdebatehan yan, kailangan pang dumaan sa bicameral committee. So, ang gusto nga natin, china-challenge natin na pwede pa bilisan nyo naman kasi bago mapunta yan sa kamay ng mga manggagawa, ma-realize natin sa actual, ang taas na ng presyo ng bilihin. Mas mabilis na umaakyat ang inflation rate kumpara dun sa pagbibigay ng sahod. Maliit yan, pero ibigay nyo na kagad immediately dahil kailangan. Tapos mag-usap na lang ulit tayo sa mga susunod na ano. Kasi very clear, ang kami nga ang pinagtataka namin, bakit hindi natin ma-realize ang nakalagay sa constitution natin,
living wage. Very clear yan. So how much is the living wage? How much? 1,200 based on the actual price. So how come hindi yan ma-realize ng bawat manggagawang Pilipino? Diba? Yun ang malaking question namin eh. Ang sinasabi niyo po kanina, no, ay subsidize yung micro, small, and medium enterprises. At sinabi po nga ninyo, pwedeng pagkukunan doon, confidential funds, imbis na ibigay doon. Pero meron po ba kayong naiisip na iba pang pwedeng pagkukunan? Kasi what people need to understand is, feasible ba ito na talagang masubsidize ng gobyerno ang MSMEs? Well, feasible talaga. Kami, kumbaga, pwede nang pagkunan yung confidential intelligence. And what else po? Pwede pa natin aralin yung ibang mga agencies na baka pwedeng bawasan para, yung budget ng militar. Laki-laki ng budget ng militar, Diyos mio naman. Sabi nila... Pero given the current milieu, hindi ba kailangan din natin ng defense budget? Well, kailangan natin. Ang point dito, kailangan mag-isip ang gobyerno, alin ba yung top priority? Ako tingin ko, over dyan sa military expenses, ay gawin natin top priority, yung pangangailangan mismo na makaahon unti-unti yung mga kababayan natin nang hindi naman natin inaabandon na yung pangangailangan sa usapin ng paghahanda para sa seguridad ng ating bansa. Kasi kung malalagay tayo sa ganong situations, mamimili tayo, hindi ako magdadalawang isip, pipiliin ko na isubsidyo saan yung ating mga kababayan over dyan sa military expenses. Okay, you're pushing for a national wage, a standard national wage. Hindi ba mas maganda na ilaan pa rin natin o iayon natin siya base sa mga regional wage board? Kasi sila din yung mas nakakaintindi sa kondisyon at economic conditions ng lugar na nasasakupan nila kaysa i-level natin na national standard siya. Well, two things, sir. One, ang oras ng trabaho ng mga manggagawa sa Metro Manila and some other provinces sa natin ay pare-pareho ang oras. Pare-pareho ang quality hinihingi. Pare-pareho po halos ang presyo ng pagkain at serbisyo, Metro Manila and across the country. Okay. Pangalawa, yung regional wage board, for the longest time na nag-i-exist, almost 36 years no, na nag-exist ang RWBs, naging mekanismo para baratin, magbigay ng barya-barya yung sahod ng mga manggagawa. And hindi natin ma-deny. Lumalabas lagi taon-taon ng survey ang mga manggagawang Pilipino, despite may COVID, tumataas yung productivity niya. Second, kumikita ng million to billions ang mga multinational, transnational na korporasyon na nagnegosyo sa Pilipinas. And thirdly, pinagmamalaki lagi ng administrasyon ni Bongbong Marcos na one of the fastest growing economy, ang ekonomiya ng Pilipinas sa Asia. And therefore, ang tingin namin dyan, tayong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, nagtrabaho tayo kasi hindi yan ibabagsak ng langit. Yung naman na, and therefore, sabi ng Constitution, dapat merong makatwirang hati. Dapat may distribution yan sa anyo ng pagtaas ng sahod, benepisyo, at pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Pero hindi nangyayari yan. Bakit? Kasi ibinubulsa lang ng ilang korporasyon. Kaya mapapansin natin, we do not deny na yung mga kumpanya din na sikat, mga malls na sikat, parang nagsusulputang mga kabuti, pero yung mga workers nila, na nanatiling contractual, mababa ang sahod, alam mo yung nag-iisip ka buwan-buwan kung makakabayad ka ng bahay, nag-iisip ka buwan-buwan kung mapuputulan ka ng kuryente, tubig, kung may pampa-allowance ka sa anak mo, alam mo yung ganun. Pero yung kumpanya mo, palaki ng palaki. Unfair naman yon. So kailangan talaga nating i-challenge yung mga ganyang sistema. Hindi pwedeng pabayaan yung ganyan. So sa tingin po ninyo, anong pinakamagandang solusyon para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin? Laging sinasabi, ay makabayan naman, puro critic yan, walang pinuput forward na suggestions. Hindi totoo yon. Sir, kanina nabanggit po ninyo no, na maraming mga problema, primary problems sa ating bansa na hindi natutugunan. Pinakauna doon no, ay yung talagang presyo ng mga bilihin. Kayo po, sabi po ninyo, on the ground po talaga kayo, no? Alam nyo kung ano nangyayari. So sa tingin po ninyo, anong pinakamagandang solusyon para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin? Yeah, good question. Alam nyo, kami, laging sinasabi, ay makabayan naman, puro critic yan, walang pinuput forward na suggestions. Hindi totoo yon. Una, kung gusto natin pababain ng presyo, kayang-kaya. Doable.
short term and long term. Long term, ibasura mo kaagad yung oil deregulation zone. Kasi ang barometra ng prices ay yung oil. Ibasura mo yon. Okay? Pangalawa, kung hindi mo kayang ibasura ang batas na yan, tanggalin mo yung excise tax, VAT sa presyo ng produktong petrolyo. Pagkain, kuryente, utilities, tubig, at saka gamot. Once na tinanggal mo yung excise tax at saka VAT sa presyo ng produktong petrolyo, bababa ng 13 pesos per liter. For sure, kapag bumaba ang presyo ng produktong petrolyo as barometer ng lahat ng presyo, bababa po yan. Bakit hindi ginagawa ng gobyerno? Kasi liliit yung kanilang collection sa buwis. Kung liliit ang kanilang collection sa buwis, liliit yung posible nilang makurakot. So, real talk tayo. Yun talaga. So, sir, Pwede here is gawin. said a lot, di ba? Ang ugat ng kahirapan ay korupsyon. Gaano Yes. po ba katotoo yan? Well, 125 million ginastos ng 11 days. 'Di ba? In fact, kausap namin ng ilang mga small business, yung mga micro natin, or yung ilang mga small business natin. Sabi niya, sa totoo lang, kaya namin mag-contribute sa wage increase. Problema, napakatindi ng corruption sa bansa. Yung red tape. Of course, ang corruption ay wala naman tayong makukuha ang paper trail dyan eh. Pero hindi madedenay, di ba? Itong nangyari kay BP Sara. No? At nangyari yan sa pagpapalayas mismo kay former President Estrada. The corruption yung sangkot sa kanya in illegal gambling. So, isa talaga ito sa pinakamasakit. In fact, ang corruption ay itinuturing kong heinous crime. Bakit? Pag tinanggalan mo, ninakaw mo yung budget sa education, maraming kabataan hindi makakapag-aral. Inagawan mo siya ng kinabukasan. Kapag kinurap mo yung pondo para sa health, maraming magkakasakit, hindi makakapagpagamot, mamamatay yun. So, what is the difference between... Ako, talagang talaga yan. Talagang yung corruption is a major problem sa ating bansa. Okay. Ibalik ko lang dun sa isang punto mo kanina, end ng contractualization. Ilang beses natin narinig yan, ilang kongreso na rin, ilang mambabatas na rin na nagsulong. What's going to make you different this time? Well, alam natin na ang bago pumasa ang batas, usapin ito ng numbers. Di ba? So, sa karanasan natin sa makabayan, kukonti lang sila dyan para ipursu. But then again, gusto nating ipursu yan kasi yun yung tama. So, kailangan talaga, meron kang mambabatas na seryosong magtutulak niyan. Meron kang mass movement outside the legislation para mag-send ng pressure sa gobyerno. Kasi laban nila yun eh. Issue nila yun. So, hindi dapat ipaubaya lang yan sa mga kongresista, sa mga senador. Dapat may suporta coming from the mass movement. So, of course, hindi siya madaling likhain, pero yun ang dapat nating ituro sa mga kababayan natin. Baguhin natin yung naratibo ng nakasanayan nila na for the longest time, binibenta ang boto, kung sino yung nagbubudot, sino yung kilala, yun ang binoboto, sino yung mahusay sa Ingles, yun ang iboboto. Malaking challenge yan sa panahon ngayon. So, ganyan yung gusto nating naratibong baguhin. At of course, gusto rin natin na kahit na maliit ang numero natin, dahil nagmumula tayo sa wasto, yung ating pinaglalaban, dalahin natin, ilalaban talaga natin. Bakit to nararapat kayong iboto ng mga Pilipino ngayong Mayo? Well, una, sabi ko nga, ako ay manggagawa. Wala pang manggagawa na galing, wala pa akong alam na manggagawa na naging senador. So, ito yung chance siguro sa ating mga kababayan na may isang tumatakbo na galing sa manggagawa na gustong maging senador at seryoso natin talagang haharapin yung issue ng mga manggagawa. So gusto natin baguhin ang Senado na hindi ang Senado ay hindi yan pag-aari ng mga political dynasty at saka ng mga traditional. So yun po ang dahilan ng ating pagtakbo sa Senado. Okay. That's Thank you. it. Maraming salamat. Masaya, no? Natuwa ako, na-excite ako kasi very interesting yung mga tanong ng ating host, no? Patungkol dun sa concrete situations ng ating mga kababayan na kailangan talagang i-address sa panahon ngayon ng eleksyon. Lalo lang, maganda nga sumalang yung lahat ng mga kandidato para masagot nila yung issue talaga ng taong bayan. So, ang unang-una talaga natin gusto talagang gawin if ever na magkakaroon tayo ng chance, no?
bilang senador, ang una, gusto natin talaga magpasa ng bill ng 1,200 pesos per day as a national minimum wage kasi nakalagay sa ating constitution ay living wage. How much is the living wage based on the actual price ng ating mga presyo at bilihin. So, for now, 1,200 pesos yan. And second, yung talagang ipagbawal yung lahat ng agency, no? Contractualizations. Ang tagal-tagal na nitong problema na to, paulit-ulit. Wala kasing nag-a-address talaga nito ng seryoso. Pangalawa, yung ating Senado at saka Congressman ay dominated ng mga negosyante, no? Funded by the big businesses yung mga senador at nagmamayari ng malalawak na lupain. Kaya hindi talaga siya na-address. Thirdly, yung usapin talaga ng yung lumiliit na spasyo para sa pag-organisa natin mga union, kinikriminalize ang pag-union. Seryoso tayo na panagutin yung lahat ng state forces na involved doon sa pangre-red tag, etc. and so on and so forth. And the last, seryoso tayong pababain talaga ang presyo ng mga pangunahing bilihin. At of course, palakihin yung pondo para sa mga serbisyong panglipunan, health, educations, at saka yung yung usapin ng dagdag budget talaga na malaki sa usapin ng mga ng sakahan, no, ng agricultural para once and for all mabawasan yung pag-i-import natin ng pagkain ng mga Pilipino at likhain yan ng ating mga magsasaka sa bansa.